eto na naman ang mama niyo, magbabudget na naman ng ulam for the week. So ayun na nga mga Mars, nang mahatid nga namin si Tantan. Eto, nagdiretso na nga kami dito sa may palengke para nga makapamili ng aming mga uulamin for 1 week. Mas napadali kasi talaga sa akin mga Mars kapag meron ng stock sa bahay. Mas nababudget ko nga talaga kung magkano nga ba ang aming gastusin. Kaya naman ayan nga, pagka-uwi ko nga, inasikaso ko nga agad itong mga napamili namin. So bumili lang ako dito ng ilang kilong baboy, tapos isang buong manok. So didiskartehan na naman ng mama nyo kung ano nga ba ang mga luto dito para nga magkasya siya sa buong isang linggo. So umaga at gabi na yun mga Mars, kaya naman ito, kailangan talaga nating pag-isipan ng mabuti. So dito, ayan, pinag-iwa-hiwalay ko na nga siya mga Mars. So meron na ako mga naiisip na lulutuin dyan. And bago talaga kami mamalengke mga Mars, kagabi pa lang talaga ay naku, naglista-lista na ako ng mga pwede kong lutuin. And yung mga luto dito mga Mars, good for 5 to 6 person na. Pero depende pa rin yung kung gaano kayo karami mag-ulam. So alam naman natin, meron talagang mga tao na malakas mag-ulam. Kaya depende talaga sa inyo yan. And bukod nga pala sa baboy, pati nga sa manok, eto, bumili nga rin pala ako ng halagang 150 netong tilapia. So nag-add tayo dyan kahit papano naman ng isda, hindi naman puro karne. And sa ngayon pala mga Mars, makikita nyo lang pala na aking mga hinuhugasan at nililinisan at inaayos dyan is puro itong mga karne dahil hindi pa nga ako nakakabili dyan ng gulay. So yung mga gulay kasi mga Mars, sa isip ko na doon na nga lang sa Meliana, sa Labang na Tapat. Dahil mas mura talaga ang mga gulay doon mga Mars, meron silang tag 20 pesos, tag 10 pesos per tumpok, ganun. Kaya madalas talaga ay doon kami namimili ni Jowa ng mga gulay. And dito nga mga Mars, ayan, nakikita nyo, naglalagay ako dyan ng mga label or mga palatandaan para alam ko kung ano nga ba yung dapat kong kunin dito para sa akin lulutuin ngayon. Tapos ayan, kanina nakakita nga pala kami netong sausage, kaya naman bumili na rin ako kasi sobrang takam na takam ako dito. Ang sarap niyang ngatain. So ayan, natapos na nga pala akong ilagay siya sa kanyang mga organizer. So nilagay ko na nga agad dito sa may ref. At dahil tapos na nga tayo mag-ayos, syempre dito naman tayo sa mga kalat-kalat na ating mga basura. Ay nakakatuwa lang din talaga mga Mars kasi yung naiisip ko talaga ng mga lulutuin ay nagkasya naman doon sa mga binili ko na karne. So didiskartehan ko na lang talaga siya kung paano ko nga ba siya ihahalo sa mga gulay, kung paano nga ba ang aming pagluluto doon. Tapos ito mga bandang 4:30 na nga ng hapon ay magsusundo na ako kay Tantan neto. Tapos ayan, inuna ko na nga munang dumaan dito sa may Pure Gold. So dapat nga pag-uwian pa to, kaso naisip ko nga mag-uulan na naman at baka meron kaming masakyan doon na tricycle na pa diretso na nga dito sa amin. So inuna ko na talaga dito. So balik kukuha lang ako dito ng tasty, yan palaman. And naubusan na rin pala si Tanta netong fresh milk, kaya naman kumuha na rin ako. So wala naman ako masyadong bibilin dito mga Mars. Kinuha ko lang talaga itong mga gatas, mga tasty. Kasi nga minsan mahilig din talaga kami magkain-kain, tapos pambaon na rin ni Tantan. So ayan lang naman yung mga binili ko mga Mars. Kaya naman ito, nagpunta na rin agad ako sa counter para nga makapagbayad. Since ayan, dadaan din pala ako dito sa bilihan nga ng mga gulay para mamaya dire-diretso na yung pag-uwi namin ni Tantan. So after noon mga Mars, ayan, naglakad na nga ako at dumiretso na ako dito sa may school. So as you can see mga Mars, sobrang dilim na talaga ng langit at konti na lang talaga iuulan na. And mabuti na lang talaga, ayan, kahit papano naman ay hindi pa masyadong malakas yung ulan, kaya naman nasundo ko pa ang bata. At hanggang dito na lang muna mga Mars. Yun lang. Bye-bye!